Heto na, heto na. Nako, magpalit na tayo ng damit. Noong Marso, namumulaklak ang mga peach blossoms. Ang ganda-ganda ng mga bulaklak. Kumakanta ang mga kuliglig sa ilalim ng buwan. Array, array, array. Aba. Pre, ito ay taniman ng bulaklak. Hindi ito karera. Kaya kung ipikit ang mata ko habang nagmamaneho dito. Pamper. Anong bayad? Paano bayaran? Kung walang pera, ay scan mo ang WeChat. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. 2 taon akong nagtrabaho. Walang natira kahit piso. Ha ha ha. Kung walang pera, bakit ka nagrenta ng mamahaling sasakyan? Anong pinagmamalaki mo? Umuwi ng may karangalan. Sino ba ang ayaw sa magandang imahe? Kailangan kong i-preserve ang aking dignidad. Hindi mo pwedeng iwala ang iyong dangal. Aba, aba. Bakit parang may nagpupunit ng damit dito? Nako, sus. Umuwi na ang biyenan ko. Nako, sus. Umuwi na ang biyenan ko. Hoy. Ha, sabi ko sa'yo. Huwag kang gagalaw, ha? Sabi ko sa'yo, marupok ang katawan ko. Layasan mo ako, layasan. Sino ka ba? Bakit ka nagsisisigaw dito? Ako ang kanyang tiyo. Ah, Baichun, ikaw. Halika, bayaran mo ang kotse at pera. Magkano? Sabihin mo, 500. Wala. Wala. Kung gayon, huwag kang magpanggap na astig. Ah. Hoy. Tatay ko. Wala, tatay. Ah, tatay. Ah. Bakit kayo nag-aaway ngayon? Ako mag-isa, kaya ko. Ikaw, pumunta ka muna sa gilid. Hindi, anak, bakit ka umuwi? Ito ay, oo. Ito ang boyfriend ko. Boyfriend. Oo. Isang boyfriend na dumating bigla. Zingfei, ito ang tatay ko. Ito ang kaklase ng asawa ko, si Baichuan. Oo. Nanalo siya sa pagpapasaya sa Diyosa. Masaya ka ba o hindi? Masaya. Masaya ka man o hindi, hindi ko alintana. Pero ako, hindi ako masaya. Kailangan ninyong bayaran ang sasakyang ito. Ang tatay mo ay hindi nagbayad ng renta sa kotse. Buti na lang nandito ang asawa mo. Kung hindi, sinuntok ko na siya. Hoy, sandali lang. Asawa. Oo. Ako ang habang buhay mong utusan. Lily. Ikaw nga talaga. Talagang bumalik ka. Lily. Ay, hindi. Kasama ka rin ba ni Baichun sa kalokohang ito? Nako, sabi ni Baichun na babalik ka na raw. Natutunan ko lang yan, ginamit ko na agad. Ako naman kasi ang laging sunod kay Baichun. Hehe. Nagpumilit talaga siyang matuto. Sabi ko, anong pinag-aaralan mo? Sinong mag-aakalang matututo nga siya? Huwag kang magmukhang tanga. Sino ang nagbayad? Ako na. Sira ang phone ko. Tingnan ko nga. I-scan. Huwag ka nang magpanggap, Natanggap ang bayad sa WeChat Pay. May asawa ka na, may nobyo ka pa. Ang saya naman ng relasyon mo. Kahit bayaran ka, di ka pa rin titigil. Ayos lang. Pare, pahiram naman ng sasakyan mo isang araw. Zhang, sumakay ka na. Huwag kang makipag-close, lumayo ka nga. Nako. Mas madaling ay maniho ang tricycle kaysa kotse. Halika, iya, Umupo ka sa harap, malambot doon. Ako, kuripot mo naman. Bakit ka nakatulala? Umupo ka na sa likod. Sige na.
Sandali, hindi pa ako nakakasakay. Nako. Sandali, nasaan si Lily? Biyenan. Oh, huwag mo na siyang intindihin. Sandali, hindi ba? Kasamang Gaw. Si Baichun, kung minsan tatay, kung minsan biyenan. Anong nangyayari? Kakabalik lang, hindi pa nga nakakauwi. Alam ko kung bakit siya ganyan. Siya nga pala. Anong nangyayari sa nobyo mo? Sinampal ko, yun bumalik. Bumalik dahil sa sampal. Ha. Zingfei, HM, huling tanong ko na sa'yo. Sasama ka ba sa akin sa Lingyuan para mag-alaga ng bulaklak? O dito na tayo maghihiwalay? Gusto kong manatili sa syudad. Anong magagawa mo kung manatili ka sa syudad? Magtatrabaho ka kasama ng tatay ko, magbubuhat ng ladrilyo, magbubuhat ng semento. Ako, kikita ng pera para mapakasalan ka. Nako, talaga naman, nako, HMP. Kailangang pumili ulit, iisa lang ang sagot. Hoy, hinampas mo talaga ako. May namamanang trabaho ang pamilya nila. Magbuhat ng ladrilyo at semento. Kaya pala kuripot sila. Tatay. Mabait naman siya. Mabuti naman. Unang beses ko rito. Wala man lang dalang pasalubong para kay tito. Ay, tama ka, Baichun. Aba, matandang hakluban. HMM. Kapag inulit mo pa yung mga pinagsasabi mo, kakagaitan talaga kita. HMP. Ang tagal na. Bakit hindi ko nakikita ang anak ko? Ang anak ko. 2 araw na siyang nakatira sa greenhouse. Busy siya kasama yung engineer na lalaki. Parang may kumikislap na apoy sa galit. Anong engineer na lalaki? Kumikislap na apoy. Hindi ba totoo? Nitong mga nakaraang taon, ang gulo-gulo na rito. Alam na ng buong baryo. Ikaw lang ang hindi nakakaalam. Baka naman bumalik na yung lalaki 30 taon na ang nakalilipas. Bumaba na, bumaba na, bumaba na. Hindi ako naniniwala. Gawa ko to sa purong butil. Hindi matatalo ng hinaluan lang ng tubig. Hindi po, tay. Ano na naman to? Sarili kong buhay to. Huwag mo na akong pakialaman. Ito, HMM. Maupo ka. HMM. Ano na naman ang palabas na to? Hindi mo akalain na ang delivery ay dumating sa tamang oras. Ano ba yung binili mo? Tingnan ko nga. Ay, secret muna. Malalaman mo rin mamaya. HMP. Misteryoso ka pa riyan. Maghapon na tayong nagtatrabaho. Ang sakit na ng likod ko. Hindi ko akalain na ang lakas pa rin ng katawan mo. Maghapon na tayong nagtatrabaho. Ang sakit na ng likod ko. Pinupuri mo pa ang katawan ko. Ang mga matatandang ito, hindi na nahiya. Parang may magnanakaw sa labas. Kunin mo agad ang pala para pang depensa. Dito lang ako magbabantay. Tigil, huwag kang gagalaw. Gao Shiro, kailan ka pa bumalik? Ay, nakakagulat naman. Nagulat ako roon. Akala ko may magnanakaw na pumasok sa greenhouse. Magnanakaw? Ikaw ang magnanakaw. Iba ang nagnanakaw ng bulaklak, ikaw naman ang nagnanakaw ng puso ng tao. Ay nako, ano ba to? Ano? Ano ang tinitingnan mo? Ano ba ang sinasabi mo? Ako rito. HMM. Gao Shiro. Ay. HMM, Xiao Zuan. Ikaw ba yung engineer na lalaki? Ay nako, ang sama ng loob, ang labo ng isip. Bakit ang kitid ng isip mo? Hindi ba nagtatrabaho ka sa Lingang?
Ano naman kung pumasok si Linggang? Ayaw niyang pumunta sa atin. Tumulong sa greenhouse natin. Nakakahiya naman ito. Ikaw, puro kadaya. Buong araw, puro kakalokohan. Hindi naman. Yung batang si Baichon, puro ka Saturday. Ikaw, pag may narinig, paniniwalaan mo agad. Kung ano ang sabihin ni Baichon, iyon kaagad ang paniniwalaan mo. Pareho kayong palaban, at naglalagablab ang usapan. Sino bang hindi malilito? Yung dati kong kaklase, 30 taon nang kasal sa'yo. Wala ka bang alam kay Shu? Si Yuan ang electrical engineer ni Linggang. Dalubhasa siya sa automation control. Inimbita ko siya para tumulong sa atin. Hindi. Hahanapin ko ang batang si Baichon. Yung pasaway na bata, ang bibig niya, parang maluwag na baywang. Maluwag kaya puro lusot. Kahit ano, kaya niyang pag-usapan. Ayos na lahat. Ayokong maging istorbo sa inyong dalawa. Matagal na tayong mag-asawa. Wala nang dapat pang pag-usapan. Mas matalino pa nga ang lalaking engineer. Sakto ang timing niya. Si Yuan ang aking haligi. Kahit sinong iiwanan ko, siya ang huling iiwan. Hi. Kung ganoon, dahil hindi kayo mapaghiwalay, sama-sama na lang tayong tatlo. Masarap din namang mamuhay ng maayos. Ano, nangangahas ka pang magkuda. Sisapakan kita ng pala, Array. Masyadong malakas ang impact ng pala mo. Hi. Aalis na ako, Polem. Aba, tingnan mo. Aba, 2 taon tayong hindi nagkita. Iba na ang tingin ko sa aking kabiyak. Puro ka walang kwenta. Oy, totoo. Sobrang humanga ako sa'yo. Ang laki ng greenhouse na ito, mula sa wala. Ikaw lang ang nagpakahirap. Ang galing mo talaga. Iyan ay dahil maganda ang pulisya ng gobyerno. Maganda rin ang takbo ng panahon ngayon. Mas maganda nga ang bulaklak kaysa palay. Pero sa ngayon, kulang lang tayo sa manggagawa. Nako. Hi. Kapag ang eksperto na ang lumaban, kaya ng isa ang dalawa. Kulang sa talentadong tao. Hindi ba't nandito ako, sariwa at maganda? Ikaw, pwede ka lang magtrabaho. Hi. Pero magaling siyang manggagawa. Magkapamilya tayo. Huwag nang mahiya. Hindi kita pahirapan. Anong masama sa chairman, general manager o kaya ko namang gampanan kahit papaano. Chairman pa, general manager pa. Ha? HMPH, anong alam mo sa temperature control? Ano ang drip irrigation? Ano ang pressure at carbon-nitrogen ratio? Ha ha ha, alam ko, parang doodle, malaking pala, at numero. Pero balik tayo sa usapan. Hindi ba't pagtatanim lang naman ng bulaklak? Buong buhay ko na akong nagsasaka. Ano bang hindi ko maintindihan? Ikaw, buong buhay mo nang nagtatanim. Magsasaka lang siya. Namamaliit ka sa tao. Masyado mo namang minamaliit ang tao. Parang asno kang paikot-ikot. Hintayin mo na lang. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang anak mong si Gao Lei ay babalik para magtanim ng bulaklak. Hehe, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Umuwi na ang anak mo. May dala pang isang tog na taga-timog. Toge. Toge na taga-timog. Toge. Anong toge? Hindi toge, bulaklak. Ah, ang pinakamagandang bulaklak sa mundo. Alay para sa pinakamagandang nanay. Ay, huwag kang magpapalapit, tawagin mo akong tita. Opo, ma. Ito ang boyfriend kong si Zingfei. Hello, tita. Ah, anak, ito sa kahon mo. Akin ang numero ng telepono. Ah. Ha ha ha, kaya pala ang tagal kang misteryoso. Binili niya ang bulaklak na itinanim ng nanay ko, bilang regalo sa nanay ko. Umikot siya ng malayo, at bumalik sa bahay natin. Ha ha ha. Ay, ito'y parang ano, isang taong walang pera ang pumunta sa Australia. Bumili siya ng libreng kamote. Ay, anong sinasabi mo? Tingnan mo naman yung sinasabi mo. Anak, maliit na bagay lang yan. Ay, anak, tanggap namin ang intensyon mo. Ay, huwag kang mag-alala, ayos lang. Hindi nagtatanim ng galit ang nanay ko. Tama, hindi nagtatanim ng galit ang nanay mo. Paano naman ang tatay mo? Oo, ang tatay ko. Mahirap sabihin sa tatay ko. Ha ha ha. Tay, nay, Ngayong bumalik ako, hindi na ako aalis. Balak ko.
ang mga natutunan ko sa timog, na mga makabagong ideya sa pagtatanim, na ibalik sa ating lingyuan. Oo, para makatulong sa pag-unlad ng ating bayan. Pinaghirapan kong makapasa at makaalis. Sa huli, babalik ka rin sa bukid. Hindi talaga ako pumapayag. Anong katarantaduhan? Ay, hoy, anak, nag-aral siya ng agrikultura. May mga ideya siya. Wala akong teknik. Bakit hindi pwedeng bumalik at magtanim ng bulaklak? Oo. Ang tao ay umaasenso. Ang tubig ay dumadaloy sa mababang lugar. Parang paurong ang takbo ng buhay. Tama na, may karanasan ako. May teknolohiya siya. Ako naman ay marunong sa marketing at pagpaplano. Ikaw na nga ang lahat. Ha ha ha. Hihihi. Mahal, minamatyagan ko itong si Zingfei. Bakit siya pamilyar? Ay, huwag kang masyadong mapaghinala. Titigan ko siya. Na parang kaaway. HMP, alam ko na ang susunod mong gagawin. Alam ko na kung anong pakulo ang gagawin mo. Naagrabyado ako ngayon. Ito ang lugar kung saan ako ipinanganak at lumaki. Sa totoo lang, dito sa amin, ang mga kababayan natin ay kaibig-ibig. Dahil pinili kita, tatanggapin ko ang lahat ng bagay sa paligid mo. Ang greenhouse na ito, ang karagatan ng mga bulaklak, at itong magandang diwata ng mga bulaklak. Ay, pasensya na. Ang flashlight ko ay makulit. Umiilaw ito kapag hindi dapat. Ay, ikaw, pasaway ka rin. Kapag hindi ka dapat nandyan, nakapagulat ka. Madilim at mahirap ang daan. Sasanduan ko si Gao Lei pauwi. Dapat nga kitang pasalamatan. Hindi ko naman hinahanap ang pasasalamat mo. Ikaw mismo ang habol ko. Oo. Sige, lumayo ka na nga. Ganun. Oo nga pala. Hindi ba nasira ang cellphone ni Zingfei ngayon? Bago pa lang siya sa lugar na ito. Tulungan mo siyang ayusin iyon. Oo. Walang problema. Ako na bahala. Sige, mag-alala ka na. Ha ha ha. Hello. Zingfei, ako si Liu Mei. Sa wakas, sumagot ka na. Ang kasal natin. Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Hindi naman pwedeng dahil sa relasyon natin, ay makaapekto ng malaki sa ating mga pamilya, at sa malaking negosyo ng pamilya. Mukhang masyado ka nang nanood ng short drama. Kasal para sa negosyo. Ako pa yata ang babaeng seyo na na-in-love sa Lia Oning. Ako nga ang nagtatanim ng liryo sa Ling Yuan Yang Dayingzi. Baliw. Ha ha ha. TSK. Subukan mong i-end ang tawag, at makikita mo. Di subukan. At saka, nasa akin si Zingfei ngayon. Ay hindi. Nasa akin ang cellphone ni Zingfei. Huwag kang magulo. Bigyan mo ako ng isang araw. Lilipad agad ako papunta dyan. Bibigyan kita ng 2 araw. Kahit pa sumakay ka ng rocket, hindi ako takot sa'yo. Bibigyan kita ng 2 araw. Kung hindi ka pumunta, sisirain ko na ito. Hi. Nako, ang timing naman. Hello. Hi. Sa pamamagitan ng drip irrigation, tumpak na kontrol sa tubig at pataba, kaya nitong magbigay ng tumpak na supply sa bawat lugar. Oo, hoy, Zingfei, bakit ka nagpipicture ng mga ito? Gusto kong i-record ang mga sandali mo sa greenhouse. Itatala ko ang bawat detalye bilang video. Kapag naipon na natin, tatawagin natin itong Mabangong Ulan. Nandito ako sa taniman ng bulaklak sa Yang Dayingzi para samahan ka. Tingnan mo nga, ang saya mo. Kaya mo na bang gumawa ng tula? Gao Lei, hindi mo inaasahan, di ba? Ang boyfriend mong iyan ay isang mayamang anak, pero may kasintahan na siya sa timog. Ang pinakamagandang diyosa sa puso ni Baichun. Hi, MM.
Hoy! Hoy, Kuya Baichon. Malili, ikaw na naman sa cellphone ko. Pinalitan mo ang aking pangalan sa telepono. Kung hindi ko pa ito binago, totoo pa rin naman. Malili, ito na ang huling para sa iyo. At pinakaseryosong pahayag. Ang Diyos ako ay si Gaolei. Gaolei, alam mo ba? Isang cellphone, inayos mo ng 2 araw. Hindi mo ibinabalik sa may-ari. Ano na namang gagawin mo sa dalaga? Iilantad ko ang isang katotohanan. Upang malinis ang pangalan ni Gaolei. Gaolei, Gaolei, sa paningin ko, ikaw ay isang puting sisna. Sa paningin ni Gaolei, ikaw ay isang madaldal na palaka. HMP. Tigilan mo yang walang kwenta. Nag-uwi na ng boyfriend si Gaolei. Panaginip mo lang yan. Tandaan mo ang sinabi ko. Ang toge na taga-timog. Hindi pa tiyak kung kanino siyang boyfriend. Wala ka bang tigil? May mahalaga pa akong gagawin mamaya. Saan? Hihintayin kita sa maliit na gubat sa pasukan ng baryo. Sige, sa aking munting teritoryo. Tingnan natin kung anong magagawa mo sa akin. Ang galing ng style mo, ha? Hoy hoy. Magsalita ka, bakit hindi ka nagsasalita? Halika, subukan mo. Tikman mo pa ang lutong hilagang silangan na ito. HMM. Noong nakaraang araw, sa bayan natin, natikman mo na ba ang inihurnong tinapay na iyon? Ang sabaw ng tupa na lagi mong hinahanap. Sarap, talagang sarap. Ayan, tama ka dyan. 3 oras ang nakalipas. Ang hawak mong ulam na karne ay nasa burol pa, kumakain ng gulay. Tama ba? Ha ha ha. Gaolei, anak, ha. Kung hindi aalis si Xingfei sa loob ng 2 araw, isama mo siyang maglibot. Ha. Hindi na ako babalik. Ha. Ako, balak kong dito sa Lingyuan. Kasama si Gaolei, magtanim ng liryo, magtanim ng bulaklak. Oo. Una, wala kang karanasan. Pangalawa, wala kang teknik sa pagtatanim. Anong bulaklak ang itatanim mo? Ang bulaklak ay hindi natutubo sa Saturday. Ang pagtatanim at pagbibenta ng bulaklak ay hindi biro o larong walang kabuluhan. Tama iyan. Ano ang trabaho ng iyong ama at ina? Pareho silang nagtatrabaho sa pabrika. Ngayon, ang mga bulaklak ay malapit ng mamukadkad. Ngunit hindi pa nakakahanap ng tamang pamilihan. Sino ang makapagbibigay sa mga bulaklak ng mataas na presyo? Sino ang may karapatan na pag-usapan ng tungkol sa pakikipagsama kay Leyley? Halika, tikman mo ang pangmalakasang ulam namin. Ha? Tuyong tokwa na binalot sa sibuyas. Nako, salamat, tito. Uy. Tatay. Ay sus. Ang sakit naman. Ikaw si Baichon. Kung may kaya ka, pakawalan mo ako. Sabihin mo na, bakit nasa iyo ang phone ni Xingfei? Kung hindi lang inutusan ako ni Gaolei na ayusin ang phone niya. Ayoko na ngang pakialaman siya. Parang togi ka na malambot. Sa totoo lang. Yung sinabi mong toge, bata pa lang kami, may kasunduan na kaming magpakasal. Hoy! Ang atresado naman ninyo. Anong panahon na tayo? Puso pa ba yan? Wala akong pakialam. Si Gaolei ang Diyos ako. Naghanda ang nanay ko ng aming bigay kaya. Ngayon, sinira na lahat ni Xingfei. Hihiganti ako sa pag-agaw sa aking minamahal. Sige, pero huwag mo siyang sasaktan. HMP, marami akong paraan para maalis siya. Sige, gusto mong paalisin siya. Gusto ko siyang ilayo, pareho ang layunin natin. Ang kaaway ng kaaway natin ay kaibigan, di ba? Masakit pala ang tama ko. Ito ay maliit na kompensasyon. Balang araw, magtutuos tayo ulit. Kahit mukha kang parang asong Tibetan. Malay mo kung sino sa atin ang makagamit nito. Ginoong Bai.
Sana maganda ang ating pagsasamahan. Pasensya na, hindi ako nakikipagkamay sa ibang babae. Sige, hindi mo na kailangan ng tulong ng babae. HMP. Hoy. Ikaw talaga. Ay. Kung hindi lang dahil baka hindi tanggapin ni Gaulay. Matagal ko nang gustong ibunyag ang katotohanan. Anong sabi mo? Hindi mo maintindihan. Tumahimik ka. Halika, halika. Nako. Ito na nga ang bahay ni Baichun. Ewan ko ba kung ano ang nasa isip nila. Habang malakas ang ulan, inimbita pa tayo sa hot spring. Napansin ko. Gusto ka talaga ni Baichun. Aling mata mo nakita? Nag-lion dance na naman. At nag-imbita na naman sa atin sa hot spring. Sa totoo lang, napansin ko rin. Gusto mo rin siya. Ha. Hindi. Aling mata mo nakita? Hindi mo siya gusto. Araw-araw kang paikot-ikot sa harap ng bahay niya. Ha? Ito ang bahay ko. Iyon ang bahay niya. Magkatabi lang ang mga bahay natin. Hindi ako dumadaan sa bahay niya. Lilipad na lang ako. Makinig kayo, makinig. Nag-aaway na sila. Lahat dahil sa akin. Ang yabang mo. Iyan ay lantarang PDA. Hoy, HMP, ang coincidence naman. Zing, abangan mo. Sabi ko na nga ba, dito hindi na uulan, di ba? Terror na. Uy Zingfei. Alam mo ba kung gaano kasikat ang ating hot spring? Noon, si Chenlong at dito naligo si Emperor Kangzi. Ang hot spring ng Lingyuan ay mayaman sa mineral. Ang tubig ay mahinang alkalina, pH 7.58.5. Isa ito sa 8 pangunahing bukal sa bansa. At may titulong unang bukal sa labas ng pass. Akala mo bang kasama ko si Gaulay? Umuwi nang hindi nag-review. Basta, pagkatapos maligo, makinis na makinis. Gaulay, hindi ko talaga maintindihan. Bakit ba sobrang gusto ka ni Baichun? Gusto man o hindi, problema niya iyon. Problema ko rin iyon. Ay. Pero sa totoo lang, umuwi kami ni Gaulay ngayon. Kayo lang ang nag-ayos ng mga to. Pinaghirapan ninyo, salamat. Magkababata tayo. Huwag ka nang magpasalamat. Oy, kayo ang magkababata. Huwag mo akong isama. Ha. Oy. Wow. Sa unang beses, nagrereklamo ang mga tao na masyadong mainit. Itong lalaki, parang walang nangyari. Manong. 30 taon na akong nagbababad dito. Ang mga tao ay nagrereklamo na mainit. Walang nagrereklamong malamig. Ay, hindi naman problema ang pera. Sige, susunod ako sa'yo. Ay, huwag na mag-scrub. Huwag ka nang gumastos. Hindi na. Para maramdaman mo ang init ng mga taga-Lingyuan. Ay, ang sarap mag-hot spring. At nakakapagpalusog pa. Baba ka na rito. Sabi ko sa'yo, si Zingfei, kapag walang ginagawa, nasa gym. May 8-pack na siya. Si Baichun, isang buo lang. Ha? Inubog mo ng buo. Makipagsabayan ka sa'kin. Uy, alam kong babalik ka. Hulaan mo kung ano ang sinabi ni Baichun. Wala akong malayong pandinig. Hindi ko alam. Sabi niya, kung siya ay naging emperador, ang una niyang gagawin ay italaga ka bilang isa sa mga babae ng emperador. Hanggang sa maging emperatrice. Curious nga ako. Ano ang itinalaga niya sa'yo? Sabi niya, itatalaga akong Grand General ng Genyuan. Hindi makakabalik sa kabisera ng walang utos. Ha?
Grand General ng Gen Yuan. Ha ha ha. Manong, isa pang timba. Ay. Isa pang timba. Kaya kitang tulungan sa pagbebenta ng bulaklak ni Gaolei. Hihilingin ko kay tatay na mag-live. Tutulong din siyang magbenta ng bulaklak sa live. Pero may isa akong kondisyon. Ano? Ibig sabihin, huwag kang lalapit ng masyado kay Baichun. Ay, huwag kang mag-alala. May boyfriend na ako. Hindi ko gagalawin ang Baichun mo. Ang puting sis na. Ha ha ha. Ah. Oy, hindi ba yan ang puting sis na ninyo? Oy, Baichun, bakit ka mabilis tumakbo? Ah, nako, nako. HMM. Hindi ko na rin kaya. Anong sabi mo? Iyong manugang ni Gao Shiro na galing sa timog. Nakakatawa talaga. Anong nangyari? Ang ingay. Nagdala siya ng isang kariton ng mga liryo sa palengke ng bulaklak. Sa huli. Anong nangyari sa huli? Wala ni isang bungkos ang naibenta. Ikinagalit ng misis ni Gao. Napapadyak siya sa inis. HMM, ang ganda ng taniman ng bulaklak na ito. HMM. HMM. Mas maganda ba ito sa akin? Mas maganda ka. Tigilan mo na ang pagiging pilosopo mo. Pero, alam mo, ang tatay ko, ganyan talaga siya. Mabagal siya kumilos. Ikaw, wag mo na siyang patulan. Bukas, magpapatuloy akong magbenta ng bulaklak, pero sa bagay. Mahirap talaga maging manugang sa pamilya ninyong Gao. HMM, baka hindi mo malagpasan ang pagsubok ng tatay mo. Hay. Ikaw, sabihin mo, anong gagawin mo? O kaya, magtanan na tayo. Ha? Paano? Isasama mo ako. Ako, may dala akong mangkok. Ako ang iiyak. Ikaw ang sisigaw. Sa ilalim ng tulay, tayo ang magiging boss. Bakit ang galing mo nang magsalita ngayon? Pero, HMM, sasabihin ko sa'yo ng seryoso ang totoo. Kahit na tumakas ka, hindi ako tatakas. Kahit na hindi ako nakakabenta sa mataas na presyo ngayon. Pero makakahanap pa rin ako ng paraan. HMP. HMM. Ay, umuulan na. Ito ay ulan na may araw. Oy, Zingfei, ang paghiling sa ilalim ng ulan na may araw ay napakabisa. HMM. Kung saan payapa ang puso, doon ang tahanan. Tiyak na makakahanap ng pamilihan si Zingfei. Ling Yuan Lily. Itatanim kita habang buhay. Ang Diyosa na si Gaolei. Mamahalin kita habang buhay. Oy, Manang, Shinger, nagkajowa ka na, umuwi ka na. Huwag mong sirain ang mga bulaklak ko. Ha ha ha. Oy, Gaolei, saan kayo nagpunta ni Zingfei? Ay, ano? Galing kami sa maulang gubat. Ay, hindi. Kakaranas lang namin ng isang puspusan at napakabangong bautismo ng pag-ibig. Hihihi. Ang mga tagalungsod, mahilig talaga sa gimmick. Ang taniman ng bulaklak ay nasa labas lang. Ay sus. Anong nasa utak mo? Nakakairita ang spray na yan. Sabi ko na nga ba magkasama na kayong dalawa ngayon. Hindi papayag ang tatay mo. Pero kaya kung mapapayag ang tatay mo. Anong pinag-uusapan ninyo? Zingfei, ikaw talaga itong manugang na pasaway. Gusto mo bang mapasaya ang biyenan mo? Gusto ko, pero wala nang bumibili ng bulaklak. Na-stress nga ako kahit sa panaginip. Ehem. Minsan nga, nagigising siya dahil may ihi na siya. Uy, malaki ang matutulong ko sa'yo. Sa timog, naroon ang Yunan. Sa hilaga, naroon ang Ling Yuan. Sikat ang mga liryo ng Ling Yuan. Mga kaibigan,
Kung gusto nyong bumili ng liryo, ay follow nyo ako. Ngayon, ihahatid ko sa inyo isang bahagi ng shadow play ng Ling Yuan na Mulan. Ako'y naglingkod sa hangganan upang patayin ang mga kalaban. Ano yang kinakanta mo? Ang galing, di ba? Pero hindi ko maintindihan. Pwede bang palitan ng mas bata? Itong matanda, lalaki ba o babae? Ano yang kalokohan? Bakit kayo nagkokomento ng kung ano-ano? Sining to? Isang pamanang kultural na hindi nahahawakan. Ang shadow play ng Ling Yuan. Nakakapatay, nakakapatay. Oy, hindi kami papasok. Ha, natatakot akong pumasok. Papatayin tayo ng tatay mo. Oy, tara na. Tara na, alis na tayo. Ang pilit ay hindi magandang negosyo. May naghihintay pa sa sagot ko, eh. Pero, kuku-kuku. Ngiyaw-ngiyaw. Haring langit, takpan ng tigre sa lupa, gladyola. Ang tore ay nagtataboy sa halimaw ng ilog. Ang halimuyak ng liryo ay lumulutang. Uy, dala mo na ba ang mga gamit? Ang susi ng aming greenhouse. Ninakaw ko na. Bilisan mo, ibigay sa akin. HMP, Baichun, para sa'yo to. Isinugol ko na lahat. Huwag kang mag-alala, siguradong bibigwin kita. Ano? Siguradong hindi kita bibigwin. Ako, Baichun, ay nanunumpa sa langit. Ay, Leyes, sabihin mo, anong gagawin mo sa paso namin? Magnakaw ng liryo para sa dilag. Isang nakakaenggan yung panunuyo. Magnakaw ng liryo para manuyo. Ay, wala man akong naging paghahanda. At saka, para saan pa tong ginagawa natin? Pupunta ako sa greenhouse at kukuha ng napakarami para sa'yo. Teka. Ha, anong connect? Itong plano na magnakaw ng liryo para sa dilag ay para sa mga kabataang tagalungsod. Ha? Para sa mga kabataang tagalungsod, pumunta sa greenhouse natin at magnakaw ng mga liryo. Tapos ibigay sa taong gusto nila. Ang ticket ay 99. Pwede nilang iuwi ang mga bulaklak na napites. Sobrang romantic. Hindi ba pagnanakaw yan? Oo nga. Pero hindi rin tama. Ito'y tinatawag na immersive experience na may halong pagnanakaw. Gustong-gusto yan ng mga tagalungsod. Marunong talaga silang magsaya. Sa liryo, mananakaw ang puso. Slogan, magkakajowa kagad. Siguradong patok yan. Gagana ba yan? Anong gagana? Ito ang tinatawag na kayang-kaya. Magtiwala ka sa akin, siguradong tama. Ayan, oo. Magnakaw ng liryo, makuha ang puso, jowa agad. Huwag nang pumunta sa matchmaking corner para mapahiya. Huwag nang magdasal sa templo para sa pag-ibig. Basta't maglakas loob kang umabot. Sa gabing ito, magkahawak na kayo. Kapag mabagal, magsisisi ka. Mananatili kang single. Ngayong gabi, pumunta sa Yangdayingzi, sa flower greenhouse bilang 66. At maging isang magnanakaw ng bulaklak ngayong gabi. Tito Bay. Kapag pumasok tayo para manood, magiging tagalabas na tayo. Hehe. Bulaklak, iuwi mo. Tao, iuwi mo rin. Kahit pa bumagsak ang langit, ako ang sasalo. Walang mangyayaring masama. Bigyan mo ako ng isa. Ako rin. Tara. Hoy. Oh. Binata. Bawal magpakalat ng flyers nang walang pahintulot. Papasukin mo ako. May tiket ako. Papasukin mo ako. Mabait naman ako. Araw-araw akong pumupunta sa flower market nitong mga nakaraang araw, para pag-aralan ang mga teknik sa pagbebenta ng bulaklak. Ay, huwag mo akong pakialaman. Talaga. Halika rito, Zingfei. Tulungan mo ako. May gagawin pa ako. Tulungan mo ako. Hoy.
Tigil. Huli ka. Pinakamamahal kong baby. Hindi mo ba ako nakita? Sino ka? Saan? Salamat, Lolo. Kung mabait ka pa sa akin, magiging bastos na ako sa'yo. O kaya, itong bulaklak, ay ibigay ko kay Gaolay. Tumayo ka, HMP, ikaw. Magnanakaw ng bulaklak, saan ka patatakbo? Pinakamamahal kong baby. Hindi mo ba ako nakita, HMM? Umalis ka dyan. Akala mo ba'y bulag ako? Umalis ka dyan. Akala mo ba'y bulag ako? Nahuling nagnanakaw ng bulaklak. May multang 990. Bakit naman? Dahil ba sa pogi ko, hindi pwede. Hindi ako tutol sa sinabi mo. Pero hindi ko kasalanan na pogi ako. Xingfei, huwag kang magyabang sa akin. Huwag mong akalaing hindi ko alam. Ikaw ay isang anak mayaman. Mula pa noong bata ka, may dati ka ng syota. Ikaw at ako. Hoy! Si Baichun ay nakatitig ng masama at nagdadaldal ng kung ano-ano. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Paano naman nanatili si Xingfei sa baryo kung ganyan ka? Hindi naman ako nagsasalita ng walang kwenta. Hindi ko talaga papayagan na may manloloko sa damdamin ni Leylay. Matagal ko nang kinikimkim at hindi sinasabi. Natatakot akong masaktan si Leylay. Natatakot akong malungkot si Leylay. Pero ayoko talaga na may isang taong nakamaskara sa harap ng dalisay nating pagmamahal na mahusay umarte at magpanggap. Baichun. Salamat Salamat sa kabutihan mo sa akin. Leylay. May mga bagay. May mga damdamin na hindi mo maintindihan. Lily. Lumabas muna kayong dalawa. Gusto kong makausap si Xingfei ng mag-isa. Oo. Hoy. Kung totoo na may naging syota ako noong bata, bibigyan pa kita ng isang sampal. Sasampalin kita ulit para bumalik ka sa akin. Paano kung totoong isa akong anak mayaman? Kahit na anak mayaman, o isang dukhang lalaki, kapag nakatayo ka sa harap ko, ikaw ang reyna ko. Huwag mong gamitin ang estado mo para apihin ako. Hindi ako nadadala sa ganyan. Ikaw lang ang pinaniniwalaan ko. Huwag kang masyadong close sa akin, pwede ba? Ang koponan ng Xinyang ang pinakamalakas. Ang mga binata ng Dalian ang mas pogi. Ilang puntos ba ang pogi? Ang makapuntos ang pinakamahalaga. Bakit ka tumatawa? Parang tayo lang, no? Pag nagkikita, parang aso't pusa. Pag nagkahiwalay, nagkakamisan na parang unggoy. Array. Masakit ba? Kung ganoon, huwag ka nang dito. Para ka pang magdusa rito. Xingfei. Sige, umalis ka na. Umalis ka sa Yang Dayingzi. Hindi ako babalik. Sasamahan kita, at ipaglalaban ko ang lupaing ito habang buhay. Bobo ka ba, Xingfei? Bobo ka ba? Oo. Hindi ako bobo. Ayoko lang na ikaw ang mag-isa sa lahat. Sinasadya kang asarin ng tatay ko. At si Baichun. Gusto ka ring paatrasin ni Baichun. At baka isang araw, iyong dati mong syota ay biglang lumitaw. Alam kong naiintindihan mo ako. Leylay. Ginugulo ako ng tatay mo. Dahil mahal ka niya. Hindi ko rin sinisisi si Baichun. Basta't kaibigan mo lang siya. At iyong kabit. Liu Mei ang pangalan niya. Puro kalokohan lang yan. Kaya kung tiisin ang kaunting hirap. Xingfei. Salamat. Naiintindihan ko. Naiintindihan mo. Naiintindihan ko. Naiintindihan mo.
May tao ba? Nandito kami para magpalit ng gamot. Aba, nagkita na naman tayo. Ha ha ha. Ikaw pala. Hindi ka ba yung kagabi? Yung NPC sa greenhouse. Ah, kagabi, may 100 tao mula sa pamilya Jiang na pumunta para magnakaw ng bulaklak. Tumakas ang 79. Ikaw lang ang nahuli ko. Oo, ni hindi ka man lang kumuha ng bulaklak. Ehem. Ang bulaklak mo pa rin ang pinakamahalaga. Oo. Para sa iyo to. Amoy 970. Yung hangin na humahampas sa mukha. Oo. Nako, ang malas mo naman. Sobrang lala. Oo. Ay. Medyo nalilito ako. Ikaw ba ay doktor o NPC? Hinaan ang boses. Huwag mong hayaang marinig ng nanay mo. Sa araw, doktor ako. Sa gabi, NPC naman. Sumasideline ako para may sarili akong pera. Ah. Oy, Xingfei. Kaya nga, ang mga lalaki, lahat ba ng lalaki ay may nakatagong pera? Wala akong ganun. Maliwanag ang takbo ng buhay ko. Kapos sa pera, masikip ang damit, at kulang sa oras. Ang biyenan ko ang nagmamadali. Sabi ko na nga ba, kahit bigyan kita ng 800 na tapang, hindi ka pa rin mangangahas na magtago. Ano ang itatago? Ay, nagtatago ng pag-ibig. Sa totoo lang, gusto kitang bigyan ng isang biglaang malambing na atake. Ngayong lumabas ka, hindi ko na itatago. Wow, teka, sa harap ng bata, walang modo. Hindi, tito, pwede pala to. Kayong mga kabataan, palihim na landi. Kaming mga matatanda, hayagang umaagaw. Ha, sandali, huwag kang gumalaw. Huwag kang mag-alala, hindi kita ginalaw. Lay, naisip ko na ang magandang paraan. Ikaw si Gao Lei. Oo, ikaw. Liu Mei. Kung kilala mo ako, madali na yan. Layuan mo si Xingfei, iyon lang. Bakit? Dahil may mas magandang hinaharap para sa kanya. Hindi yung kasama ka sa munting lugar na ito para mag-alaga ng isang paso ng bulaklak. Masisira mo ang kanyang buhay. Sabihin mo nga, anong klaseng buhay para sa iyo? Ang mas magandang buhay. Ang buhay ko ay isang perpektong sagutang papel. Maaaring direktang kopyahin iyon ni Xingfei. Pero noong nasa kolehiyo si Xingfei, dapat ay nabanggit niya ito ng higit 1 beses. Ay ang pagpapawalang bisa ng kasunduan sa kasal, di ba? Ang kasalang iyan ay pinagpasyahan ng mga nakatatanda sa magkabilang pamilya. Bakit siya lang ang masusunod? Ang aking mga kamag-anak at kaibigan ay alam na may kasunduan akong kasal. Ngayon, nauuwi ito sa ganoong kagulo. Ano kaya ang iisipin nila sa akin? Kaya ang inaalala mo ay ang kasunduan. Hindi si Xingfei, di ba? Anong pinagsasabi mo? Sa totoo lang, sinabi sa akin ni Xingfei, ang tungkol sa bagay sa inyong dalawa. Talaga ba? Sabi niya, nagwawala daw ako ng walang dahilan. Sabi niya, hindi raw ako marunong umintindi ng pag-ibig. Sinabi sa akin ni Xingfei ang tungkol sa'yo. Mahusay, independyenta, at malakas ang kakayahan. Pero kapag siya na ang nakakasalamuha, para bang may pinapatupad na misyon. Kaya talagang may hinihintay kang isang tao. Pero ang taong iyon, hindi siya. Hay nako. Hoy, hindi. Ano bang mahal nating dalawa? Pareho namang mahal. Nakikita ko kayong dalawa, nag-aalala at nahihirapan. Paano ba ako hindi may inis? Lumayo ka dyan. May panahon ka pa para sa walang kabuluhang usapan. Sa mga mahalagang oras, ako pa rin ang mamamahala. Ngayon, ang susi para malutas ang problema ay, sabihin mo na agad, huwag kang magpaligoy-ligoy. Ang ating anak na si Gao Lei. Ano bang magagawa niya? Siya ang pain. Gagawin mong pain si Gao Lei. Tigilan mo na ako, baka tirahin din kita ng pala. Ang Xingfei at si Bai Chun. Pareho bang may gusto sa anak natin? Bakit? Sila bang dalawa ay magkaribal? Oo, bakit? Hindi naman labis na subukan ng biyenang lalaki ang kanyang manugang, di ba?
Hindi ba ikaw ang may gusto na gawing premyo si Gaolay? Ang usapin ninyong dalawa, hindi ako makikisali, aalis na ako. Ang sabi mo naman, ito ang tinatawag na pagsubok ng pag-ibig. Bai Chun, huwag kang magsasalita ng kung ano-ano sa akin, ha? Haha, inutusan ako ng tito ko kaya narito ako. Mag-toast muna ako sa lahat. Itong alak na ito ay espesyal kong dinala. Napakastig. Anong alak yan? Sa harap niya, baguhan ka lang. Ha? Kain. Zingfei, sabihin ko sa'yo, ang ating bayan ay may napakalakas na kalamangan sa lokasyon. Isang oras lang, nasa tabing dagat at damuhan ka na. Sinabi na sa akin iyan ni Gaolay. Hi. Tatay. Sabihin ko sa'yo, kapag inilalarawan ng pagiging pogi dito sa atin, hindi pwedeng puro pogi na lang. Paano pa sasabihin? Pwede mong sabihin na gulo-gulo, at yun na. Naiintindihan ko na. Ganun pala yun. Tara. Tito. Tagay ko sa inyo, para sa ating pamilya na lalong gumagaling. Salamat, magaling ka na. Ang ganda ni Lei, dahil pala kay Tito Gao. Saka ko naisin na si Tito Gao ay maging lalong kakaiba. Hindi, para kang tanga. Ako, hay nako. Oo. Tito, bakit hindi nauubos ang alak ngayon? Kung may iniisip ka, sabihin mo sa akin. Kaya kung gawin, gagawin ko. Kapag hindi ko kaya, hahanapan ko ng paraan. Sa totoo lang. Ang mga liryo na itinanim ng iyong manugang, ay hindi pa rin nakabebenta ng mataas na presyo hanggang ngayon. Bakit ka nag-aalala sa maliit na bagay na ito? Ako na bahala. Huwag kang magyabang. Dahan-dahan ka lang. Ito. Oo, isa lang na salita ko. Naniniwala ka ba o hindi? Oo, naniniwala ako. Hindi. Ano ba? Para kang nainom ng rabang alkohol. Puro ka pang iinis. Tutuperin ko ang sinasabi ko. Kung hindi matupad ngayon ang bagay na ito, 2 beses ang presyo kaysa sa merkado. Bibilhin ko lahat. Tatawagan ko ngayon itong malaking boss mula sa Guangdong. Chun. Kilala mo ba talaga ang malaking boss mula sa Guangdong? Tawagan mo na ngayon. Ipakita ko sa inyo kung gaano ako katindi. Kahit ang biyen ng babae ay susunod sa akin. Oo. Kumusta na, Boss Bai? Nahanap mo na ba? Oo. Hindi tama. Nasaan ang nasave kong boss mula sa Guangdong? Tingnan mo nga. Scroll mo pataas. Pataas. Sino itong labanos ng Guangdong? Nanay ko. Ang sobrang alak ay nakakaabala talaga. Mali ang natype na pangalan. Ito pa rin ang labanos ng Guangdong. Nagbebenta ka ba ng liryo o labanos? Oo. Kumusta? Ang iyong cellphone number ay walang load. Ha. Lei, ikaw. Ngayon, tulungan mo muna ako. Bayaran mo ang phone bill. Babayaran ko sa'yo unti-unti. Para tayo ay magkaroon ng komunikasyon araw-araw. Tara. Babayaran ko para sa'yo. Oo. Kailangan mong magmadali ha. Huwag mong sirain ang ating plano. Tingnan mo ang panginginig niya. Kailangan kong i-record ito.
Sigurado ka bang nanginginig? Hindi ba kahihiyan? Ehem. Hello. Ako si... Oy. Sino ka? Baka hindi mo narinig ang pangalan ko. Tatawag ulit ako. Speaker. Hello po. Ang subscriber na iyong tinatawagan ay pansamantalang hindi maabot. Tama na. Huwag nang tumawag. Baka busy lang siya ngayon. Oo, busy nga. O baka naka-off ang cellphone niya. Oo. Baichun, nag-abala ka pa. Oy, itong video ko. Ipapadala ko kay Lily mamaya. Sigurado akong babayaran ni Lily yan para mapanood. Oy, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong i-record. Bibili talaga siya. Oy. Sige. Pasensya na. May kailangan pa akong gawin. Uuna na ako. Baichun, ihatid na kita. Ikaw ngayon, lasing ka pa. Ay, hindi na. Sasakay ako sa bisikleta ng tito kong 2028. Uuwi ako gamit ang malaking 2028 na iyon. Mabilis ang bisikletang iyon. Hey, ako. Ito. Oy, Ay, ha. Anong nangyari? Hindi nyo ba napansin? Kanina, si Baichun, sumakay ba siya sa bisikleta at umalis? Kainis, sira ang bisikleta. Bakit sa oras ng kailangan, natanggal ang kadena? Ha. Tito, gusto kong subukan. Anong susubukan? Subukan kong magbenta ng lili. Ikaw. Ilang araw ka nang nakatambay sa flower market. Alam mo ba ang merkado? Alam mo ba ang takbo ng merkado? Ikaw, isang binata na taga Guangdong. Sa kanino mo ibebenta? Sino ang nakakakilala sa'yo? Alam mo ba kung paano isulat ang salitang bulaklak? Ay, tito. Ay. Bakit napag-alitan ka na naman? Ang lakas mong pamuna kapag lasing ka. Ay. Sige, umatras na lang tayo. Matulog ng maaga, bata, bukas, ipagpatuloy natin ang pagbebenta ng bulaklak sa simpleng paraan. Bigyan mo muna ako ng 5,000 pang gastos. Ano? Para bumili ng pintura. At kumuha ng makeup artist at mag-set up ng studio. Bakit mo itinatago sa akin? Sabihin mo ng direkta kung ano ang gagawin mo. Body painting. Sandali. Sabihin mo nga ulit. Balat painting. Ha. Body painting. Baliin ko ang mga binti mo. Tay. Pakinggan mo muna siya. Mula nang pumasok ka sa baryo, napansin ko agad na wala kang mabuting balak. Body painting. Puro nakalabas na tiyan o binti iyan. Pupunitin ko ang bibig mo. Tito. Ang body painting ay hindi naglalabas ng tiyan o binti. Kahit na nakalabas na braso, bawal. Tay. Siguradong hindi iyon tulad ng iniisip mo. Tito. Ito ay tinatawag na sining. Sining pa, wala. Yung mga tanim nating lili ay malinis at presko. Kung hahayaan mong magpakita ng tiyan ang mga tao, mapapahiya pa ang mga bulaklak. Hindi. Tumahimik ka. Sige. Suko ka na ba? Hindi pa. Mas lalo akong na-inspire. Ikaw talaga, mas lalo kang na-inspire. Lalaban ka pa rin sa tatay ko. Sino sa inyong dalawa ang nakagalit sa tatay mo? Ang nguso mo, pwede nang atali sa asno. Tita, body painting ang sinasabi ko. Ibig sabihin, ang ating mga lili ay iguguhit sa katawan ng tao. Pagsamahin ang bulaklak at ang kagandahan.
Sa tingin ko, kung sa mukha iguguhit, kaya kong tanggapin. Sige, susunod ako sa iyo. Iguhit na lang natin sa mukha. Sa totoo lang, noong bata pa ako, gusto kong mag-drawing sa mukha. Noon, sa baryo namin ay may mga nag-o-opera. Ang mga mukha nilang may drawing ay napakaganda. Tita, iyan ang ibig kong sabihin. Oo, ang ganda ng aura mo. Tapos lagyan pa ng lili. Iyon na ang tinatawag na diwata ng lili. Sabi mo, ako na nag-alaga ng mga bulaklak sa buong buhay ko. Hindi ko inakala na balang araw, ako pala ay magiging isang bulaklak. Xiaofei, maganda ang proyekto mo. Ay invest ko na. Yes. Xiaolei, maglabas ng pera. Sige. Hay nako, ang nanay ko ay nadala na. May isa pa tayong malaking problema. Saan ba ako hahanap ng model? Ikaw. Ha, humingi ka sa akin, may magandang idea ako. Oo, oo, oo. Ano? Hindi ba sinabi mong halikan kita? Ako. Puro kakalokohan. Bukas may sine sa baryo. Pinagbibidahan ni Yushi, Born to Fly. Anong kinalaman niyan sa pagpili ko ng model? Kasi may sine sa baryo. Darating ba ang mga kababayan? Oo, kapag dumating na ang mga kababayan, magkakaroon ka na ba ng mga modelo? Galing. Sobrang galing. Kapag dumating ang mga kababayan bukas, yung lili na litrato ay ilagay mo doon. Huwag nang banggitin ang body painting. Magsimula muna sa face painting. Bakit hindi ko gets? Tanga ka ba? Sabihin mo muna sa kanila ang face painting, para tanggapin ng lahat ng kababayan, kahit na nasa tabi ang tatay ko. Wala rin siyang masasabi. Nagets ko. Ang palaka sa maligamgam na tubig. Mali iyon. Unti-unti. Oo, tama iyan. Nako. Ang anak ng matandang Yu ay sobrang pogi. Ang astig. Ang galing. Pwede bang mag-iba ka naman ng papuri? Wala kami sa ganyang level. Ito ang ipinagmamalaki nating mga tagalingyuan. Alam mo, ako ay isang maliit na isda. Ano iyong maliit na isda? Hindi nyo gets yan. Ang isda ay mga fans, kaya maliit na isda. Tingnan, tingnan. Sige, sige. Ang astig, hahaha. Mga tito at tita, sandali lang po, sandali lang po. Tama, tama, tama. Maupo po kayo. May sorpresa kami para sa inyo. Eto. Bilisan mo. Okay. Bukas, magkakaroon pa kami. Isang misteryosong event. Anong event? Misteryoso nga. Itong event bukas. Ipapakita nito ang iyong kalooban. Ang pinakamagaling mong sarili. Sobrang interesting. Sasali ako. Isama mo ako. Kailangan suportahan. Pupunta rin ako. Tara, lahat tayo. Bukas, huwag kayong mawawala. Bukas, mamamahagi tayo ng itlog. Nako, huwag naman itlog. Salamat. Bukas na lang tayo magkita. Bukas na lang. Pwede bang magtanong? Bakit ka nahihiya? Sabihin, ako at si Yu. Sino ang mas pogi? Sa tingin ko, kung isasama pa natin si Kuya Baichon, gulat mo ako. Kung talagang ikukumpara, sa tingin ko, si Kuya Baichon ang pinaka-pogi. Ang Yus ay ang Yus ng buong Sansinukob. Si Baichon ay ang pogi ng Yang Dainzi. Hehe. Charming Lingyuan, pinakamagandang baryo sa kabundukan. Kapag nakahiga, bundok. Kapag nakatayo, Diyosa. Tatay, ang karalagan ng lili, namumukadkad sa sikat ng umaga. Maligayang pagdating sa kauna-unahang live na broadcast ng Flower Festival ng aming sinaunang nayon. Ako ang pinaka-poging host na si Baichon. Ngayon, ipapakita ko sa inyo isang kakaibang bagay. Tara, kung dadaan, huwag palampasin.
Ang pinakamagandang lili ay bagay sa magandang dilag. Ang magandang dilag ay nagpapaganda sa lili. Nasaan ang lili? Hulaan natin. Sa timog, may Yunan. Sa hilaga, may Lingyuan. Ang ating mga lili. Panalo ang ganda, mahaba ang pamumulaklak, at mabango. Naamoy nyo na ba? Ang bango ng ating mga lili. Kakaunti lang ang ating mga lili. Dali, bumili na kayo. Comment kayo ng pinaka-pogi si Baichun. May maliit na regalo para sa inyo. Mga kaibigan, bitin pa ba kayo? Huwag mag-alala, susunod nating anyayahan. Isang bigating panauhin ang darating. Susunod, salubungin natin ang ating bigating panauhin. Mga kaibigan, mainit nating salubungin ang mga pinakakaibig-ibig na tao sa mabangong lupa. Tingnan nyo, si Lolo ay 78 anyos na. Kaya pa niyang buhatin ng asarol. Kaya pa niyang maghukay ng kamote. Puno ng sigla. Panalo sa ganda at dating. Si tita ay propesyonal na nagtatanim ng lili sa loob ng 20 taon. Ang mga lili na diniligan ng kanyang tabo, mula sa Bundok Dali hanggang sa Xiaohaigo. Nangungunang eksperto sa larangan ng bulaklak. Oh, boom na boom. Ay. Tingnan nyo. Umaapaw na ang orders sa livestream. Pogi ba ako ngayon? Pogi, syempre dapat kang purihin. Wow, ang pogi mo, Kuya Baichun, ikaw ang pinaka-pogi. Hehe, saks lang. Pangatlo sa Yang Dayingzi. Pero pakiramdam ko, parang panaginip lahat ito. Isipin nyo, ang mga lolo at lola natin ay habang buhay nang nagtatanim. Nang unang beses silang sumabak sa runway, bitbit ang asarol, may dalang timba. Hindi ito runway. Hindi ba ito sila lolo at lola? Ang kanilang mga bulaklakan na tila karagatan. Ang dami kong nakuha ngayon na litrato. Itong tanawin, hindi ko makakalimutan habang buhay. Kahit na ikaw ang nag-isip ng ideya ngayon. Pero hinding-hindi ko. Aamin na mas magaling ka sa akin. Sa tagumpay ngayon, may bahagi kang isa sa 3. HMPH, dapat lang. Zier, di ba? Zier, anong ikinamadali mo? Dahan-dahan, ayusin ang pagsasalita. Ang dami nang nabenta ng unang batch natin ng lili. Ay, ang galing naman. Sabi ko na nga ba't magtatagumpay tayo? Sabi ko sa'yo, si Zingfei ang nanguna sa tagumpay natin. Pag-uwi mo, dapat mabait ka kay Zingfei. Oy Shu. May sasabihin ako sa'yo. Ano iyon? Ang ganda mo ngayon. Kailan ba akong hindi maganda? Ah, oo. Maganda ka araw-araw. Hindi. Ikaw ay isang bulaklak. Ako ay Momo. Hey. Gaolei. Ah. Sa totoo lang, may isa akong tanong mula pa noon. Bakit mo iniwan ang magandang syudad para bumalik ka sa baryong ito? Ngayon, alam mo na ba? Ngayon, parang naiintindihan ko na ng kaunti. Pero gusto ko pa ring marinig ito mula mismo sa'yo. Ay. Pilyo ka. HMP. Uy, Zingfei. Alam mo ba kung saan ang unang bulaklak sa mundo? Ang sinaunang bungang Chino ay sumibol at namulaklak. Dito mismo. Mahigit 100 milyong taon na ang nakalipas. Sa lupaing ito. Namulaklak ang unang bulaklak sa mundo. At pagkatapos ng 100 milyong taon, namumulaklak pa rin ang mga bulaklak sa lupaing ito. Marahil napansin mo na rin. Ngayon sa baryo, unti-unti nang bumababa ang mga kabataan. Sa totoo lang, hindi ako bumalik para sa
Mga dakilang bagay o ano paman. Gusto ko lang mag-ambag ng aking makakaya, para mas maraming tao ang makakita, kung gaano kaganda ang mga liryo ng Ling Yuan. Kumuha rin ako ng maraming litrato, sa opisyal na account ng Tatak. Mag-like at mag-follow kayo sa akin. Uy! Go Lay! Ah! Wala, para kang isang bulaklak na liryo. Mukhang payak, pero puno ng lakas sa loob. Kahit na ang negosyo sa baryo ay makakalutas ng ating agarang pangangailangan, pero parang isang ihip ng hangin, at ang hangin ay laging humihinto. Tama. Alam ko rin na ang isang aktibidad lang ay hindi makapagpapaunlad ng isang industriya. Hanggat naririto ang ating mga puso, ang mga pangarap ay laging sa mabangong. Lupaing ito ay mamumulaklak ng marilag. Ano ba talaga ang magaling kay Zhengfei? Mas pogi lang siya ng konti sa akin, hindi ba? PFFT. Ah. HMP. Oy, Kuya Baichun, anong pinagmamasdan mo? Tingnan ko nga. Oy, wala lang. Nanunood ako ng mga langgam. Oo, nanunood ng langgam. Pinapanood ko ang langgam na tumutugtog ng gitara. PFFT, napatawa mo ako. Kuya Baichun, ang galing mo talaga ngayon. Ang sabi ko, galing mo araw-araw. Mas magaling ka pa kay Zhengfei. Kuya Baichun, pwede ba akong maging girlfriend mo? Tiya, nanganak ang alaga mong baboy, ako na lang ang mag-alaga sa kanya, di ba? Ah, may mga bulaklak na nasa tabi mo lang. Lilinggan ka lang, makikita mo na. Baichun, ikaw talaga ang munting insekto ng tagsibol. Anong ibig mong sabihin? Bobo. Oy, ang lily greenhouse ni Shu, ginawa na niyang matalino. Matalino. Ah, ikwento mo ng detalyado. Abay, ang ibig sabihin ng matalino ay, paikliin mo na. Ay, sa totoo lang, hindi ko maalala ngayon. Ano na nga ba iyon? Sino ito? Ang laki ng dating. Sino ito? Sino ka? Sino ito? Anong ginagawa mo? Baichun. Oo, siya nga, bigla na lang. Ito si Batang Pilyo. Ay salay mo ang bisikleta ko. Hoy. Lolo Zhang, hindi ba? Yung sira mong bisikleta, sa kritikal na oras. Huwag namang pumalpak. Hintayin mo lang matapos ko itong negosyo. Bibigyan pa kita ng 10. Hindi. 100. Iyong. Ipakilala ko sa inyo ng maayos. Ito si Boss Liu. Ang ating nayon, ang mga natitirang liryo sa greenhouse. Kukunin ni Boss Liu lahat, kasama na ang lahat ng karatig na baryo. Lahat ng nagtatanim ng liryo. Bibilhin ni Boss Liu lahat. Totoo. Peke, maaari bang totoo? Bakit nakatayo lang kayo? Palakpakan naman. Totoo ba? Maaasahan ba? Kalokohan. Baichun, ang tanga. Seryoso ka naman. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Lolo Zhang, pakiusap, mag-isip naman ng malaki. Nakikita mo ba iyong malaking truck? Ang laman lahat ay mga pagkakataon at kayamanan. Pagkatapos kung matapos itong negosyo, kalimutan mo na ang bisikleta. Bibigyan na lang kita ng luxury wheelchair. Ayoko ng wheelchair. Hindi ko rin naman kailangan. Ito.
Hindi mo kasi naiintindihan ang paningin natin. Kailangan mag-isip ng malayo. Makakagamit ka rin naman balang araw. Ikaw na walang hiya. Hoy, Lolo Zhang. Huwag mo akong saktan. Liz. Hoy. Ha ha ha. Tingnan mo to. Hehe. Mga kababayan, ngayon, basta dalhin ninyo ang mga bulaklak dito. Kung maganda ang kalidad, bibilhin ko sa inyo sa pinakamataas na presyo sa merkado. Ganyang magandang pagkakataon. Sa wakas, tayo na. Haha. Huwag mo nang sabihin, si Bai Chun ay talagang may kakayahan. Hoy, bakit ka pa nakatayo dyan? Bilis, bumalik na tayo para mamites ng mga liryo. Bilis, bilis. Oy, oy. Oo. Oo. Oo, sundan mo yung location na pinadala ko sa'yo. Tuloy-tuloy sa Hongshan Avenue. Madam Liu, umikot ako sa greenhouse. Busog at maganda ang mga usbong ng bulaklak. Mabango at matamis ang amoy. Handa na ang mga litrato at video. Oo, naipadala na ba nila? Naipadala na. Kinumpute nila ang presyo ayon sa napagkasunduan. Nakumpleto na ba ang mga kahon para sa packaging? Huwag po kayong mag-alala, Madam Liu. Lahat ay handa na. Sige, ilagay sa kahon at isakay na. Buti naman. Madam Liu, ayon sa boss namin, maganda talaga ang batch na ito. Sana ay magpatuloy pa ang ating partnership. Naipadala na po namin ang bayad sa inyo. Oo. Madam Liu, ano pong ginagawa ninyo? Hindi pa ba halata? Nagbebenta ng mga liryo. Mabilis pala may benta. Noong nakaraan, kumuha ka ng mga extra. Para sa anong event? Nagnakaw ng liryo para sa dalaga. Oo, noong mga oras na iyon, malaki ang lugi. Sa pagkakataong ito, kailangan kong mabawi. Pero ang pera ay dumami. 3 beses. 3 beses. Anong pinagkaiba nito sa pagpulot ng pera? Anong pinagkaiba nito sa pagpulot ng pera? Nakikita mo, yung maliit na label na ito. Idikit mo lang, doble ang halaga. Maliit na label. Endela nga. Endela, pwede ring pang-install ng sasakyan. Ang pangalang to, walang kultura. Halika. Endela, hindi Anela. Pareho lang na bulaklak. Sa inyo, press yung balto lang. Pero kapag inilagay sa mga kahon ko, bebenta ng isa-isa. Madam Liu, huwag po kayong magalit, pero, edi wag mo nang sabihin. Hindi ko ba kayo kilala? Ganyan talaga ang merkado. Ang kinikilala nila ay ang tatak kong Liu Mei. Hindi yung Yang Dayingzi ninyo. Tama po kayo. Oo. Walang brand. Ang pagtatanim namin ng bulaklak ay para sa iba. Sa dami ng tao, hinahanap kita ng paulit-ulit. Hindi kailangan ng ganyang paraan. Hindi ka pa rin lalabas para makita ako. Magkakaroon tayo ng brand. Hindi lang tayo magkakaroon ng brand. Magkakaroon din tayo ng sariling uri ng liryo. Tama, maganda ang sinabi. Ayos, ayos, ayos. Si Gao Lei ang aking Meishen. Kaya ang bago nating brand ay tatawaging Meishen. Sana ang lahat ng nagmamahal sa bulaklak ay makahanap ng kani-kanilang Meishen. Ikaw rin ang Meishen sa puso ko. HMP, huwag mong ilabas ang mga salitang mula sa kaibuturan ng iyong puso, ha? Hindi ka aalis, di ba? Bakit gusto mo akong umalis? Natatakot ka bang makita ni Gao Lei? Nahuli na kita sa akto ngayon, hindi ba? Baka naman mabaygo ka. Alam ni Lei Lei ang tungkol sa'yo. Ang dating binata, hardenero na ngayon. Alam ba ni Uncle Zing kung ano ka na ngayon? Ang buhay ko ay walang kinalaman sa tatay ko. Binibigyan kita ng huling pagkakataon ngayon. Umuwi ka sa akin, para magmana ka ng negosyo. Pagsamahin natin ang lakas ng dalawang pamilya. May makikita ka pang mas mabuti. Ha? Zing Fei, huwag mo akong lokohin. 30 taon nang magkaibigan ang tatay mo at ang tatay ko. Ang mga negosyo ng dalawang pamilya ay malalim ng nakaugat. Akala mo ba na kapag nagtago ka dito,
Makakapagtago ka ng habang buhay. Gagamitin mo ang tatay ko para pilitin ako. Bawal ba iyon? Maaaring hindi tayo magkadugo, ngunit may koneksyon pa rin tayo. Hindi matamis ang pinipilit na bunga. Hindi ako nagmamalasakit kung matamis o hindi. Ang mahalaga, nakakapawi ito ng uhaw. Isang tawag lang yan. Nanalo ako sa round na ito. Hindi pa tapos ang laban. Ingat ka lagi. HMP. Oy. Tapos na ang misyon. Mabuti na lang, bibigyan pa natin ng leksyon si Zhengfei. Buksan natin at tingnan. Ito ang Meishen na data na pinalaki ni Gao Lei. Ano naman kung may bagong variety? Ako na ang mauuna sa paglabas nito. Sa akin na ang merkado. Sabihin mo lang kung ano ang gagawin ko. Kunin mo para sa akin ang sample ng buto. Sige, antayin mo ang magandang balita ko. Aakitin ko muna si Gao Lei. Ikaw ang manunood. Ako ang papasok para magnakaw ng buto. Kailangan mong ibigay sa akin ang file folder, para may kumpara ko. Huwag kang magkamali, ha? Oy. Oo. Huwag kang mag-alala, propesyonal ako sa pagbabantay. Sipsipin mo ang tiyan mo, Hindi ko kayang sipsipin. Bodyguard, bodyguard. Ang pinoprotektahan ko ay ang katawan kong ito. Ah. 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 Zhengfei, hindi ka tao. Pangakong sasamahan mo akong magtanim ng bulaklak habang buhay. Zhengfei, gago ka. Gago ka. Napakalaking halimaw. Akala ko umalis ka na talaga. Naiintindihan ko. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Naiintindihan mo. Ihatid mo na agad ito kay General Manager Liu. Saka. May kopya ba ng mga materyales sa folder? Wala. Ingatan mong mabuti yan. Tara na. Niloko tayo ni Gao Lei at Zhengfei. Hindi. Niloko tayo ni Baichun. Hindi siya nagtaksil sa simula pa lang. Nagpanggap lang siya para manood tayo. Babalik pa ba tayo? Hindi na tayo babalik. Hay nako, babalik ako para singilin ang batang iyon. Para saan ka babalik? Para lang kutsain. Magaling naman akong umarte, di ba? Sobrang galing. Pero sa totoo lang, Baichun, ano ba talaga ang iniisip mo? Kasi nakita kitang tumutulong kay Liu Mei dati. Kaya akala mo'y nagtaksil talaga ako.
Tumutulong lang ako sa kanya. Gusto ko lang gamitin siya para maalis si Xingfei. Ganoon mo ba ako kamuhi? Hindi naman pagkamuhi yan. Medyo hindi lang kita bet. Pero si Liu Mei, hindi dapat madamay. Ang bagong lili na binuo ni Gao Lei. Iyon ang pinaghirapan niya. Ang mga bagay na nagpapalungkot kay Gao Lei. Hindi ko kaya. HMP. Kaya ka nakipagsabuatan sa amin. Para gumanap sa dulang ito. Oo, para isipin niya na totoong tinutulungan ko siya. Pero nang matanggap niya ang paninda, nakita niyang puro papel at patatas. Nakakatawa isipin. Salamat, Bai Chun. MM. Kailangan ko pa bang makipaglaban? Bai Chun, huwag kang palaging nagbibilad sa araw. Mag-isip ka naman ng kapakipakinabang na gawain. Kapitan, sabi ko nga kaninang umaga, bakit kasi ang ingay ng mga ibon? Ikaw ba ang magpapasigla sa amin? Anong ikapapasigla? Kami nga ay narito para dalhan si Xingfei ng ATM na may limitasyon. Hindi ba tiyan ay utang? Akala mo naman sobrang sosyal. Ano ngayon? Ngayon may naghahatid na ng pera sa bahay. Ito ay kailangan lang. Kung gusto mong gumawa, ibibigay namin ang mga patakaran at serbisyo sa inyong pintuan. Ganito, ito ang tinatawag na pag-abot sa huling sentimetro ng serbisyo. Tara, pumunta tayo sa susunod. Ng utang para magtanim ng bulaklak. Ang tapang mo naman. Naku, Tito, may problema na. Naku, nasusunog ang tindahan ninyo ng paputok. Sisibog na. Ano ba yan? Hindi naman bagong taon o piyesta. Sino ang nagpapaputok? Laging putol-putol ang sinasabi. Ano bang iniisip mo? Kami nga ay narito para dalhan si Xingfei ng ATM na may limitasyon. Ng utang para magpatayo ng greenhouse. Bigyan mo ng hagdan, talagang. Gusto niyang umakyat sa langit. Natatakot lang ako na magdusi si Gao Lei kasama siya. Tatay, may mga patakaran ng gobyerno ngayon na sumusuporta sa mga magsasaka. Yung pagtatanim ng bulaklak at pagpapatayo ng greenhouse, pwede niyang pag-applyin ng loan. Nag-apply na si Xingfei. Isinama ko na rin ang pera para sa dote. Pera. Luigi. Ang mga bulaklak, Luigi na ng husto. Yung pagtatanim ngayong taon, kung hindi malugi hanggang panty, ay maituturing na maswerte na. Nako, tama na. Kagaw. Tingnan mo naman yung pagkaunawa mo. May mga ideya si Xingfei. Di dapat natin siyang suportahan, di ba? Nako. Pwede bang maging mahinahon ka? Ang puso ko. Hindi na kaya ang ginagawa ninyong kaguluhan. Sige. Oo. Si Gao Lei, para dito. Ibinenta niya pati ang paboritong camera. Gao Lei, huwag kang gumalaw. Ang sarap talaga ng cookie na to. Uminom ka naman ng tubig. Kumain ka pa ng mansanas. Hindi na. Busog na ako. Ilalagay ko muna sa gilid. Kapag gusto mo na, sabihin mo lang sa akin. Sige, ilagay mo na lang doon. Hehe. Sabi ko na sa'yo, mahina ang resistensya mo. Akala ko ikaw ay isang matibay na football. Ngunit ikaw pala ay isang lobo. Ang maliit na puso, hindi na kinakaya ang mga kalokohan. Sige, tumigil ka na. Itong si Xingfei, magsisimula ng negosyo. Pinapainit niya ang ulo ko. Hindi yan negosyo, pagwawaldas yan. Xingfei. Ang bibig mo, hindi kayang magsabi ng mabubuting salita. Buti pa ang asawa ko. Alam niya na mababa ang asukal ko. Nasa IV yan. Puro matatamis na salita. Kung ako ang tatanungin. Sa totoo lang, hindi ka pa rin kasing galing kay Xingfei. Nag-aalala lang ako. Kilalang kilala na kita. Kaming dalawa, ubod ng sipag. Hindi ba't para lang mabigyan ng magandang buhay si Leyley? Sinong mag-aakala? Ang perang ibinigay natin sa kanya, ginamit niya lahat bilang puhunan para sa batang si Xingfei. Talagang nag-aalala ka. Hindi ako nag-aalala sa pera.
Nag-aalala ako sa ating anak na babae. Paano kung palpak siya? Ano na ang gagawin ni Leylay? Yung pagtatanim ng lili. Ipamana natin kay Leylay ang ating espesyal na kakayahan. Kung may kasanayan siya, di hindi na siya magugutom kahit saan. Sige, matulog ka muna sandali. Sandali na lang, matatapos na kami. Tapos uuwi na tayo. Shiro, ang dami mong ginawang greenhouse, mahigit 30. Ang laki naman ng plano mo. Sa tingin mo, kaya ba to? Hindi ka titigil hanggang sa bumangga ka sa pader. Ang sakit namang mabunggo sa pader. Kung hindi dahil kay Shu, hindi na nga ako pupunta. Hindi naman masama ang magnegosyo. Bata pa naman sila. Paano kung magtagumpay? Ha ha ha. Hehe. Wala nang atrasan, Zingfei. Oo, itinaya ko na lahat sa'yo. HMPH, babae pa ang gumagastos. Ang mga lalaki ang mas magastos. Mas bagay ang Meishen, ang panlasa nating mga kabataan. At saka yung Akademya ng Agrikultura ng probinsya. Sinusuportahan tayo ng mga eksperto. Tiyak na may mga bibili sa bulaklak na ito sa hinaharap. Mahal na mahal ko talaga tong bulaklak mula sa puso. Nagdududa tuloy ako kung may isip ka ba. HMP, si Gao Lei ang tinutukoy nung taga Meishen. Hoy Baichun, bobo ka ba? Si Lily naman, paanong walang utak? Ikaw ang nasa puso niya, di ba? Alam ko, ang tagal na. Paano ko ba naman hindi malalaman? Hindi ako pwedeng magpahinga. Hindi rin ako manalo sa karera. Kahit mag-sit up, mahina pa rin ang baywang ko. Si Gao Lei at si Zingfei. Saan ba ako nagkukulang? Baichun, huwag kang magpakatanga, huwag kang tumalon. Kung tumalon ka, isang lagapak lang. Kung hindi ka tumalon, pangkaraniwan lang ang buhay mo. Sabihin mo, mayroon bang Diyos ng pag-ibig? Nakatadhana na ba talaga ang pag-ibig? Bakit mo pa iisipin yan? Kung gusto ko, ipipilit ko. Pipilitin ko ng todo. Lily. Ang utak ay isang pang-araw-araw na gamit. Hindi ito palamuti. Huwag mong sabihin yan tungkol sa kanya. Sa totoo lang, ang pagiging mabait at inosente ay maganda rin. Para sa akin, kakaiba talaga ang tadhana. Gaya ni na tatay at nanay. Noong bata pa sila, si nanay ang nanligaw kay tatay. Mukhang nagmana ka nga kay nanay mo. Ewan ko kung bakit. Tuwing magagalit si tatay kay nanay, kapag nag-aaway, hindi kinakausap si nanay. Nagkaka-allergy si tatay sa buong katawan. Hanggang ngayon, hindi namin alam kung bakit. Alam ng lahat sa baryo. Kayo lang ni tatay mo ang hindi nakakaalam. Hindi bulaklak ang itinanim ng lolo mo sa greenhouse noon. Mga melakoten. HMP. Kahit anong itanim, kaya kitang buhayin. Paano mo ako bubuhayin? Magtatanim ako ng lili para sa'yo. Parang nangangati rin ang katawan ko. Ha ha ha. Bakit walang sumasagot sa tawag? Hindi ba't ang ganda ng bulaklak natin? Bakit? Mahina ang bentahan ng Meishen sa lokal na merkado. Kahit gaano kaganda ang bulaklak, wala ring silbi. Okay lang yan, Zingfei. Okay lang yan. Siguradong may paraan. Kung mabaygo tayo sa pagbebenta ngayon, baka hindi na natin mabawi ang puhunan. Okay lang, nandito pa ako. Siguradong ayos lang. Mahal. Kung mabaygo ang ating negosyo, at mabaon tayo sa utang, iiwan mo ba ako? Baka nga. Huwag kang mag-alala, pakakasalan kita. HMP. Huwag kang mag-alala, kahit anong mangyari, may sasalo sa atin. Alam ko.
At sinusuportahan tayo ng nanay ko. Xingfei, lumabas ka. Xingfei, noong una, sumama kami sa iyo para palagwin ang Mei Shen. Wala nang bumibili ng mga liryo ngayon. Ano na ang gagawin natin? Tama nga, oo nga, 8 tao kaming umaasa sa bulaklak na yan. Mga minamahal kong kababayan, huwag kayong mag-alala. Kahit na ako si Xingfei ay ipagbili lahat. Ang inyong mga bulaklak, bibilhin ko pa rin lahat. HMPH, ano bang mabibenta mo? Kung iwan mo kami at tumakas, mabubuhay ba kami sa hangin? Tama nga naman. Bigyan niyo pa ako ng 2 araw. Oo, ay, hindi na kaya maghintay. Hindi na makapaghintay. Bilisin mo. Ay, hindi na talaga. Mga tito at tita. Nandito pa ako, di ba? Sabi ko na sa inyo, hindi mapagkakatiwalaan yan. SHH, munting dalaga, ang kulit-kulit. Mamayang lahat, huwag mag-alala. Kung hindi mabayaran ng mga bata ang perang ito, ako, si Lin Shu, ang magbabayad. Kahit kailangan kong isang laang sarili ko, babayaran ko pa rin kayo. Sige, magtiwala tayo sa kanya ulit. Magtitiwala ako sa iyo ng 1 beses. Oo, 1 beses lang ha. Umuwi na tayo. TSK. Kikita ba tayo o malulugi? Ngayon, pati na ang panloob mo'y nawala. Hay, noon, ako'y. Noong una, tayo ay, naisip na natin lahat ng dapat isipin. Ang merkado ay hindi natin kontrolado. Tama, hindi naman natin masisisi si Xingfei dito. Si Xingfei, para naman sa ikabubuti ng lahat yon. Tawagan natin si Bai Chun mamaya. Subukan niya para kay Gao Lei. Ikaw at si Xingfei, ipagpatuloy niyo ang online live streaming. Shiru, pumunta ka rin sa mga kapitbahay at kausapin sila ng maayos. Hanggang kailan? Hindi natin maaaring hayaang ang iba. Mapintasan tayo. Terra. Ay, hindi ko napansin. Napakahalaga nito. Ang matriarch natin ay may natatanging pamamaraan. Halika. Ang inyong lingkod ay maghahatid sa matriarch pabalik ng palasyo. Ay, apurahan na. Nagbibiro ka pa riyan. Kahit anong paraan, mabubuhay rin. Kaya bakit hindi na lang maging masaya? Terra. Sige na. Ayos na. Nakagulat ka naman. Anong nangyari? Ay, ang mutya ng baryo natin. May bibili na pala ng bulaklak ng baryo natin. Malapit na sila. Ay, asawa, bilisin mo, magprito ka na. Magluto ng marami at magpainit ng alak. Oo, painitin na ang alak. Terra. Bilisin mo, pumunta ka na. Hihihi. Hi. Nasaan sila? Nasa traktora sa likod. Ano? Paano naman siya nakasakay sa traktora? Hoy, bumaba siya at tiningnan ng ating karatula. Pagkatapos ay lumapit siya. Nang magtanong siya, narinig niyang ang pamilya ni Laozang. Taga-baryo rin natin ang traktora. Sumakay siya sa traktora niya at umalis. Nag-i-immerse lang pala siya sa probinsya. Ang maanghang at maalog na. Buhay sa probinsya. Kung tatanungin mo ako, puro kalasinggan at catamaran lang yan. Oy, nandyan na. Terra, magsaya-saya tayong lahat, para maramdaman niya ang ating init at sigla ng Northeast. Tagabili ba siya? Bai Chun ikaw na makulit, nag-iinarte ka. Hindi ako nag-iinarte. Ako ang tatay ni Xingfei. Xingfei Talaga bang tatay mo siya? Oo, papa. Bakit ka nandito? Hindi ba magkakilala ang dalawang ito? Bakit naman ako narito? Sabihin mo nga kung bakit ako nandito. Tigil. Ang dapat na dumating ay hindi dumating. Tito,
Malaki ang pakinabang niya rito. Wala namang kwenta. Tatay ni Xingfei, ha ha ha. Welcome, welcome, ho ho ho. Ang mga bundok ng ating bayan. Ang mga tubig ng ating bayan. 30 taon na akong hindi nakakakita. Wala namang dapat I miss. Sa silangan, Mia Heliang. Sa hilaga, Rishwitang. Sa kanluran, Laohugo. Sa timog, Lishanliang. Tapos na ang pagpapakilala. Ipapakita ko sa iyo ng napakalinaw. HMM. Malabo nga. Ah, Tito Zing. Hoy, hoy, hoy. Hoy. Ah. Hehe, Tito Zing. Kapag may bakante ako sa mga susunod na araw, isasama kita sa magandang pamamasyal. Sobrang libre mo yata. Anong mamasyal? Kung may panahon ka, isipin mo ang tungkol kay Maihua. Huwag mo na siyang patulan. Hehe. Ito ang bahay namin. Umupo ka lang kung saan gusto mo. Ito yung Erdan. Shu. Ah. Hoy, hoy, hoy. Hoy ikaw. Parang aso ka ah. Pagkakita mo sa tao, sumusugod ka agad. Erdan, pwede bang huwag kang umalis? Maniwala ka sa akin, kapag kumita ako sa timog, babalik ako para pakasalan ka. Isasama kita sa magandang buhay. Sabay tayong magsikap. Naniniwala akong papayag ang tatay ko. Shoo, patawarin mo ako. Ha ha ha. Ikaw pala ang Erdan noong panahon na iyon. Sabi ko na nga ba, nakakalito ang unang pagkikita. Parang nangangati ang mga ngipin ko. Ang tatay ni Lin Shu noon. Hindi rin maganda ang paningin. Ikaw na Gao Shiro, hindi ka hamak na mas mahusay sa akin. Hay nako. Hay, Gao Shiro, kumalma ka na. Tapos na ang nakaraan. Bisita natin sila ngayon. HMM. Wala siyang puso at walang pakiramdam. Ang baho ng reputasyon niya. Mag-ingat ka. Dapat tayong maging maingat sa bisita. Maupo ka riyan. Sige. Gao Shiro, maupo ka sa tabi ni Xingzong. Ay, ayoko. Ako kasi. Maislan ako. Kapag nakakakita ako ng taong hindi ko gusto, sama-sama ang tiyan ko at nagtatay ako. Sige na, tatabi na ako. Hay. Para siyang aso. Kung mang-agit siya, kailangan ko pang magpabakuna laban sa rabies. Ha ha ha. Sus. HMM. Xingfei, bilhan mo rin ang tatay mo. Sige. Ang sarap ng alak na ito, mas masarap sa kahit ano. Hindi sanay ang baboy ramo sa masarap na pagkain. Narinig ko kay Xingfei na nitong mga nakaraang taon ay nagtatrabaho ka lang sa pabrika. Siguro ay gasgas na ang mga kamay mo, di ba? Kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Hindi man kita matutulungan, pero kapag nasabi mo na, tayong lahat dito ay magiging masaya. Nay, ang saya naman. Kumain na kayo. Lalamag ang pagkain, hindi na masarap. Sige. Ako, ang pinakamabait na tao sa buong mundo. Oo, kung ano ang nasa isip ko, yun ang sasabihin ko. Eh ikaw. Huwag mo na ring dibdibin. Kain lang, kain lang. Sandali lang. Tikman mo ang inatsarang gulay na ginawa ko. Gusto ko nang kumain ngayon din. Sandukan mo ako ng isang mangkok. Sige, sige, sige. Hi. Halika, tikman mo. Ito talaga ang lasang hinahanap ko. 30 taon ko itong inasam. Mahal. Nilagyan mo ba ng gamot ang pagkain? Nilagyan ko. Amaxilen, pampabango at pampalinaw ng isip, dalandan, mansanas, at suka. Ha ha ha. Oh. Nako, pasensya na. Sumasakit ang tiyan ko.
Nako, parang nagwawala ang tiyan ko. Opo, Tito, HMM. Tumawag ang mamimili mula sa timog. Talaga, kailan sila darating? Sabi niya, hindi na raw siya darating. Hindi na, hindi na. Ano na ang mangyayari sa mga bulaklak? Sabi niya hindi na siya darating. Pero may isa pang hari ng mga bulaklak mula sa timog na darating. Ayos, lalo tayong yayaman nito. Ipinadala niya sa akin ang numero niya. Kokontaken ko siya. Hoy. Ngayon, ako na ang magsasagawa ng isang high-level na pag-uusap ng mga pinuno. Ito ang numero ng telepono niya. Huwag kang makulit. Lumabas ka at sumagot ka. Tingnan mo, ginulo mo. Nawala ang audio ng tawag. Hoy, kumusta ka? Ehem. Chairman, sipon ka ba? Ha, malamig doon sa South. Mag-ingat ka sa katawan mo. Ha. Ito. Hi, hindi ba ito ang numero ko? Ikaw, hindi ka ba si Itim na Erden? Hindi ba pwedeng maging hari ng bulaklak ang Itim na Erden? Ang Itim na Erden, hari ng bulaklak, nag-iisa. Ang Itim na Erden, hari ng bulaklak, nag-iisa. Tae, hindi ka ba kailangang pumunta sa banyo? Halika, sasamahan kita. Gaolei, HMM. Alam mo na ba dati, na si Zhengfei ay anak mayaman? Naisip ko na hindi siya salat sa pera. Ngunit hindi ko inisip na siya ay ganito kay Amen. Hi. Tae, si Liu Mei ba ang nagpapunta sa'yo dito? Hindi mahalaga kung sino ang nagpatawag. Ang mahalaga ay kailangan mong bumalik. Hindi ko siya gusto. Sinabi ko na sa kanya na tapos na ang engagement namin. Ang pag-aasawa ay isang malaking bagay. Hindi ka pwedeng maging suwail sa bagay na yan. Natagpuan ko na ang aking minamahal na dalaga at ang aking pinapangarap na trabaho. Sobrang saya ko. Ang kaligayahang ito, hindi ko maipaliwanag. Kaligayahan, naisip mo na ba talaga? Naisip ko ng mabuti. Hindi ako babalik. Noon, ang iyong ama ay para sa karera ay iniwan ng pag-ibig. Ngayon ikaw naman, para sa pag-ibig, iniwan mo ang negosyo ng pamilya. Sige, mas magaling ka sa akin. Tae. Hindi magiging mahina ang anak ni Shu. Iwan mo sa akin ang iba, anak. Hi. Oo. Kailangan kong magpasalamat sa'yo. Ha? Oh. Ay. Masakit ang baywang ko. Aray. Magaspang akong tao. Magsalita ako ng hindi Pino. Hindi rin ako marunong magromansa. Pero alam ko kung alin ang kanyang binti na may rayuma. At alin ang braso niya ang may frozen shoulder. Mahilig siyang kumain ng kanin. Pero gusto niya ng malambot. Kapag matigas, sumasakit ang tiyan niya. Sa gulay, dapat banayad ang luto. Kaya, siya ang tamang tao para sa'yo. Binitawan mo na ba talaga? Hindi mo pwedeng laging hawak ang baso na iyan. Mas masarap pa rin ang sariling atin na alak. Mabuting dalaga si Gaolei. Hihintayin ko na tayo ay maging magkamag-anak. Ang pagpapakasal ng anak na babae ay may karangalan. Ang pag-aasawa ng anak na lalaki ay dapat mapagkumbaba. 2 ginang lalaki. Nanaig ako. Ha. So ibig sabihin, pumayag ka na sa kasal na ito. Di ba? Syempre pumayag ako. Ang aking anak na babae ay ikakasal sa iyong anak na lalaki. Kaya sa mga susunod na okasyon, kailangan mong mag-toast sa akin, di ba? Sige, Bienan, ay toast kita ng isang baso. Bago natin inumin itong baso, may sasabihin ako. Ang pag-unlad ng ating bayan. Kung may kailangan kang tulong, sabihin mo lang. Hihihi. Napakaganda ng uri ng mga liryo na ito.
Ang mga usbong ay puno at maganda. Ang ganda ng mga kulay. Yan ang kinikilala ng merkado sa Europa. Hindi ako nagyayabang ha. Si Zhengfei ay kayang magpatubo ng napakagandang uri ng mga liryo. Yan ay dahil natanggap niya ang husay ni Shu. Oo, ang punong disipulo. Huwag kang mag-alala, tiyak na kaya natin makuha ang internasyonal na order upang ang liryo ng Lingyuan ay mapunta sa internasyonal na merkado. Hindi ko inakala kahit sa panaginip, sa mga liblib na lugar ng Lingyuan, ang mga itinanim ay maaaring maipagbili sa Europa. Tumahimik muna kayong lahat, may magandang balita akong ibabalita. Ang ating Mei Shen ay naibenta na sa Europa. Sige. Sige. Mga kababayan, kung hindi dahil sa tulong ni Xingzong, ang ating mga liryo ay hindi kaya makipag-ugnayan sa Europa. Ngayon, pasalamatan natin si Xingzong, di ba? Sige. Sige sige sige. Ha ha ha. Sa mahalagang sandali, ang syudad ay hindi lamang nagbigay sa atin ng berdeng daanan ng Belt and Road, at binigyan pa tayo ng espesyal na tren para sa mga liryo, at espesyal na eroplano para sa mga liryo. Kailangan nating magsumikap upang ang ating Lingyuan, ang mga liryo ay mamukadkad sa buong mundo, di ba? Sige, haha. Iminumungkahi ko na sina Zhengfei at Gao Lei ang maging mga pinuno ng ating kooperatiba sa baryo. Sige. Tama. Tama. Gao Lei, Gao Lei, Gao Lei, Gao Lei, Gao Lei. Hihihi. Mangyaring umupo ang mga panauhin. Malapit nang magsimula ang seremonya ng kasal. Liu Mei. Bakit ka narito? Bakit? Hindi ba ako tanggap? Ikaw. Hindi ka naman siguro pumunta para guluhin ang pagdiriwang. Huwag kang mag-alala sa pagdalaw kong ito. Una, gusto kong kayo ay batiin ng personal. Pangalawa, gusto kong magpasalamat sa inyo. Salamat. Salamat sa inyong katapatan. Kung hindi, ako ay mananatiling nakulong sa relasyong iyon, at hindi ko rin siya nakilala. Ito ang aking kasintahan, si Wang Yuan. Kumusta? Kumusta? Congratulations, Ate Liu Mei. Kayo ang nagpaintindi sa akin na ang tunay na kaligayahan ay hindi napipilitan, kundi tulad ng isang karagatan ng mga liryo, sa tamang lupa. Ang pag-uugat kasama ng tamang tao. Oo. Ang inyong industriya ng liryo ay lalong lumalaki. Ako ngayon ay naghahanap ng mga dekalidad na kasosyo. Magtulungan tayo. Ano ang tingin mo sa malaking red along ito? Ikaw, May, huwag kang masyadong maantig. Pinapayagan ninyo ang inyong bayan na magtanim ng bulaklak ng kaligayahan. Pero hindi ninyo pinapayagan ang inyong industriya ng liryo na dagdagan ng apoy. HMP. Salamat, Ate Liu Mei. Maligayang bagong kasal. Susunod, paki-welcome ang ikakasal sa kanilang pagpasok ng may kinang. HMM. Susunod, paki-welcome ang ama ng babaeng ikakasal, Kagao Shiro, upang magbigay ng pagbati sa mga ikakasal. Palakpakan natin sila. Ha. Binabati ko ang aking anak na lalaki at ang aking manugang na babae. Mali ang ibinigay mong talumpati sa akin. Lahat ng ito ay aking mga linya. Ha. Pumunta ka sa isang tabi. Iyon. 1,000 salita, 10,000 diwa, 10,000 diwa, 1,000 salita. Sabihin ng 1,000, banggitin ng 10,000. Banggitin ng 10,000, sabihin ng 1,000. Iyon, ano? Iyon, ano? Isang pangungusap lang. Iyong Zhengfei. Kung hindi mo pakikitunguhan ng mabuti ang aking anak na babae, hindi kita patatawarin. Paki-welcome si Zhengfei upang magsalita. Hehe. Ngayon ang unang pagkakataon kong magpakasal. Wala akong gaanong karanasan. Aba, kung mayroon mang kakulangan sa aking pagtanggap, mangyaring mag-adjust na lamang kayo.
Hey! Isang taon na ang nakalipas. Isang sampal ang nagdala sa akin dito. Noong una, akala ko ako ay pumunta sa kanayunan upang maranasan ang buhay. Nang maglaon, natanto ko na, ang aking buhay ay dito. Ako ay pinili ni Leyley, at pinili ng lupaing ito. Ang pag-alis ay upang ipaglaban ang aking dangal. Ang pagbabalik ay upang bigyan ng aking bayan ng isang magandang kinabukasan. Tayong mga kabataan ay dapat magkaroon ng ambisyon na lumipad ng malayo, at gayon din ng loob na bumalik at mag-ugat, at ng tiwala upang sumibol ang mga pangarap. Oo. Hindi inaasahan na ang sampal ay nagbalik ng isang mabuting manugang. Halik, 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 isang halik, isang halik, isang halik, isang halik, isang halik, isang halik, isa. Nahihiya ako. Ha? Kasal na kami. Ha ha ha. Kasal na kami. Dinala ko si Xingfei at ang teknolohiya upang ibalik ng magkasama sa hilagang silangan at mag-ugat. Ang aming bahay kasal ay ang Puto of Flower Sea. Ang ganitong buhay ay mas romantiko kaysa anumang mga salita ng pag-ibig.